Hindi mo raw nakuha ang karapatan mong umupo sa hapagkainan namin. Isipin mo yon. Ang sarili mong anak at manugang bago magpasko sinabi sa iyo, hindi ka imbitado. Isang malaking 8 taon akong naging ATM, nagbayad ng halos 185,000 kada buwan para sa bahay at sasakyan nila. Pero para sa kanila, isa lang akong background noise. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang trump card nila. Sa isang click, kinuha ko ang lihim na yaman na binigay ko. Hindi ito paghihigante. Ito ay tungkol sa dangal. Oras na para magbigay ako ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung naramdaman mo na ang ganitong sakit, mag-like at share. At mag-comment. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Tatay, ngayong Pasko ay pamilya lang talaga kami. Hindi ka imbitado. Ganyan nagsimula ang pagtataksil, isang bagay na alam kong hinding-hindi ko deserve. At nang idugtong pa ng asawa niya, si Belinda, na hindi ko pa raw nasisiguro ang lugar ko sa hapagkainan nila, isa lang ang naging sagot ko. Ikakansela ko na ang lahat ng automatic payments. Isang oras lang ang nakalipas, 95 missed calls na ang tumambad sa cellphone ko. At pagkatapos noon may nangyari na talagang nagpabago sa lahat ng bagay. Dumating ang mensahe bandang 3:47 ng hapon, Miyerkules, 2 araw bago ang araw ng Pasko. Nire-review ko ang portfolio ng isang kliyente nang mag-vibrate ang telepono ko sa ibabaw ng aking mahogany desk. Sumilip ako. Umaasa na baka confirmation lang ito para sa Noche Buena. Baka nagtatanong si Luis kung anong oras ako darating o anong dalhin ko. Ngunit ang nabasa ko ay, Tatay, ngayong Pasko, immediate family lang talaga. Hindi ka imbitado. Tinitigan ko ang screen, binasa ko ulit. Hindi pa rin nagbago ang mga salita. Napahawak ako sa salamin ko habang naglapit, na para bang ang paglapit ko ay magpapabago ng kahulugan. Immediate family only. Ako ang tatay niya. Paano pa ako magiging mas immediate? Bago pa man ako makapag-isip, may isa pang mensahe ang dumating sa family chat namin. Lumabas ang pangalan ni Belinda, kasabay ng typing indicator niya. Pagkatapos, lumabas ang mga salita niya na parang sampal. Siguro, balang araw masasabi mong nakuha mo na ang karapatan mong makasalo sa amin, Delphine. Pero hindi pa ngayon. Kumirot ang dibdib ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono, parang isang babasagin na pwedeng mabasag kapag hinawakan ng marahas. Pero alam kong hindi ako ang babasagin dito. Ako ang matagal nang nagpapasan sa lahat ng bagay, sa loob ng 8 taon, simula nang mamatay ang asawa kong si Julia. 8 taon akong binalot ng guilt. Pilit na pinatutunayan sa anak ko na kaya ko pa ring maging tatay na deserve niya, kahit wala na ang nanay niya. Kinuha kong muli ang telepono, nag-scroll pataas sa chat history. Nakita ko ang mensahe 3 buwan na ang nakalipas, kung saan nagtanong si Luis kung kaya kong sagutin ang hulog sa bahay nila, pansamantala lang, habang nag-a-adjust siya sa bagong trabaho. Nakita ko ang mensahe ni Belinda noong nakaraang summer tungkol sa tuition sa pribadong eskwelahan, kung paano raw ito investment para sa kinabukasan ng mga apo ko. At syempre, hindi ba raw ako invested sa kinabukasan nila? Nakita ko ang sarili kong mga sagot, na pawang iba-iba lang ng oo naman at naisend na, o kaya naman, kahit anong kailangan mo. Kumilos ang mga daliri ko ng kusa. Binuksan ko ang banking app ko. Nag-navigate ako sa recurring payment section at tiningnan ang listahan. Tiningnan ko talaga ito siguro. Sa unang pagkakataon mula nang iset up ko ito lahat sa autopilot. May hulog sa bahay, car lease para kay Luis, car lease para kay Belinda, tuition sa private school ng 2 bata, insurance sa bahay nila, utilities, premium cable package, at autopay sa credit card ni Belinda. Dahil sa huli, kinumbinsi niya akong ang gastos daw niya sa negosyo ay paraan lang para makahanap si Luis ng networking opportunities sa negosyo. Bumulong ako sa sarili ko. Hinayaan ang bawat salita na umalingaw-ngaw sa walang taong opisina. 185,000 kada buwan. Bawat buwan, walang palya. Sa labas ng opisina ko may papalapit na yabag. Si Manolo mula sa kabilang suite ay tumigil sa may pintuan ko, suot na ang coat niya. Masaya ang boses niya, walang kamalay-malay. Delphine, aalis ka na ba? Maligayang Pasko. Tumingala ako.
Inayos ang profesional kong maskara. Ikaw din, Manolo. Ingat sa biyahe. Kumaway siya at nawala sa pasilyo. Narinig ko ang chime ng elevator at bumalik ang katahimikan sa palapag. Karamihan sa gusali ay umalis na para sa mahabang bakasyon. Naiwan akong mag-isa kasama ng telepono, computer screen at isang kalinawan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Binasa ko muli ang mensahe ni Belinda. Siguro, balang araw, masasabi mong nakuha mo na ang karapatan na para bang wala akong nakuha, na para bang ang 185,000 kada buwan ay inaasahan na lang, natural na lang, ang presyo na binayaran ko para lang magkaroon ng pribilehiyong paminsan-minsan makita ang mga apo ko. Kumalat ang luha sa salamin ko. Inalis ko ang salamin, inilagay sa tabi ng keyboard. Kung wala iyon, naging malabo at hindi na malinaw ang mga numero sa banking app ko. Pero hindi ko kailangan ng perpektong paningin para maintindihan ang tinitingnan ko. Tinitigan ko ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon nang hindi ko talaga nakikita. Naisip kong tawagan si Luis, humingi ng paliwanag, tanungin kung anong ginawa ko para madismiss ako ng ganito. Pero alam ko na ang sagot, wala. Wala akong ginawa kundi gawin ang sarili kong kailangan at sa parehong oras, hindi nakikita. Ako ay isang checking account na may tibok ng puso, mahalaga lang dahil sa kaya kong ibigay. At madaling itapon sa sandaling umasa ako ng isang bagay na kasing walang katwiran ng upuan sa hapagkainan ng Pasko. Nakatingin ang thumb ko sa banking app. Tahimik ang opisina. Sa bintana, nakita kong nagsisimula ng bumaba ang araw. Pinipinturahan ang kalangitan ng kulay copper at amber. Maganda. Pero walang pakialam. Tuloy pa rin ang pag-ikot ng syudad kung mag-isa man ako bukas o napapalibutan ng pamilya na tiniis lang ako dahil sa aking pitaka. Binuksan ko muli ang family chat, binasa ulit ang 2 mensahe, pagkatapos ay dahan-dahang nag-scroll sa listahan ng bayarin sa banking app ko. Ang bawat entry ay kumakatawan sa isang pagpipilian na ginawa ko. Kabayaran sa hindi ko pagiging sapat noong may sakit ang nanay nila. Sa sobrang dami ng oras na inilaan ko sa trabaho noong bata pa si Luis. Para sa bawat pagkakamali na sinubukan kong ayusin sa pamamagitan ng pera. Dahil ang pera ay isang bagay na naiintindihan ko. Isang bagay na kaya kong kontrolin. Tinitigan ko ang listahang iyon hanggang sa mag-apoy ang mga numero sa paningin ko. Ang boses ko ay lumabas na mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Agad na sinipsip ng leather chair at mga walang taong pader. Gusto mo immediate family only? Tingnan natin kung gaano ka-immediate ang mararamdaman ng mga bayarin mo. Mabilis na kumilos ang mga thumb ko sa screen ng telepono, isang paggalaw na ikinagulat ko. Ang mensaheng tinype ko sa family chat ay maikli. Tinanggalan ng anumang pahiwatig na may negosasyon pang pwedeng pag-usapan. Salamat sa pagpapaalam. Kinakansela ko ang lahat ng automatic payments ngayon. Magandang Pasko sa inyo. Pinasa ko ito ng 2 beses. Walang binago. Send. Lumabas ang maliit na check marks, nagkukumpirma ng delivery. Pinanood kong maging asul ang mga ito. Read receipts. Nakita na ni Luis at ni Belinda. Hindi na ako naghintay ng sagot. Lumabas ang exit group option nang pinindot ko ang pangalan ng chat at nagtap ako ng walang pag-aalangan. May isang maliit na confirmation dialogue na nagtanong kung sigurado ako. Pinili ko ang oo. Nawala ang chat sa screen ko. Binuksan ko ang laptop ko. Inihanay ito sa tabi ng telepono para magamit ko ang parehong device. Ang banking app ko sa mobile, ang mga website ng institusyon sa mas malaking screen. Buong taon kong binuo ang mga bayaring ito. Akma lang na sirain ko rin sila sa parehong paraan. Una, ang hulog sa bahay, 85,000. Nakaschedule na i-withdraw tuwing unang araw ng buwan. Nag-navigate ako sa website ng bangko ko, nag-log in, at hinanap ang recurring payments section. Nandoon ang entry, may malinis na active status na kulay berde. Naka-hover ang cursor ko sa cancel scheduled payment sa loob ng siguro 3 segundo. Pagkatapos, nag-click ako. Isang confirmation dialogue ang lumabas. Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ang recurring payment na ito? Hindi aabisuhan ang recipient ng automatic.
Nag-click ako ng confirm. Nagbago ang status mula berde patungong kulay abo. Cancelled. Bulong ko sa walang taong opisina. 85,000. Hindi na ngayon. Sumunod ang mga car lease. Kay Luis muna. Isang luxury sedan na iginigiit niyang kailangan daw para sa client meetings. Kahit na ang posisyon niya bilang sales ay nangangahulugang nagtatrabaho siya mostly mula sa bahay. 25,000 kada buwan. Cancelled. Pagkatapos, ang SUV ni Belinda, ang ginamit niyang dahilan ay kailangan daw niya ng ligtas at maaasahang transportasyon para sa mga apo. 30,000 cancelled. Habang nag-click ako sa bawat isa, mahina akong nagsalita. Inuulit ang mga salita ni Belinda sa walang taong silid. Siguro, balang araw, masasabi mong nakuha mo na ang karapatan mong magmaneho ng mga sasakyang ito. Pero hindi pa ngayon. Ang tuition sa private school ang sumunod. 50,000 na hinati sa 2 bata, ini-withdraw quarterly. Pero kasama sa mental monthly calculation ko, kinailangan kong mag-login sa isang hiwalay na education portal. Mas maraming clicks, mas maraming confirmation dialogues na nagtatanong kung sigurado ako. Sigurado ako. Insurance sa bahay, utilities, ang premium cable package na mas mahal pa sa akin. Ang bawat cancellation ay tumatagal ng 2 hanggang 4 na minuto. Login credentials, security questions, navigation sa mga menu na dinisenyo para maging mahirap ang pagkansela. Nagtrabaho ako sa mga ito nang may pasensya ng isang taong gumugol ng 40 taon sa financial consulting. Isang taong nakakaunawa na ang masusing trabaho ay nangangailangan ng oras. Sa kalagitnaan ng pag-cancel sa utilities, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko. Nag-flash ang pangalan ni Luis sa screen. Ang litrato niya, kinunan 3 Pasko na ang nakalipas, kung saan nakangiti pa siya sa akin. Sumilip ako. Inabot ang telepono nang hindi tinitingnan ang screen at binaliktad ito. Nagpatuloy ang vibration sa loob ng 30 segundo pagkatapos ay tumigil. Tumagal ang katahimikan ng siguro 2 minuto bago ito nagsimulang muli. Parehong pangalan, parehong litrato. Nanatili akong nakatingin sa laptop screen. Nag-click para i-cancel ang cable package autopay. Pagkatapos ko kay Belinda's credit card, ang huling item sa listahan ko, ang tahimik na nag-a-accumulate ng kanyang business expenses sa average na 45,000 kada buwan, ang telepono ko ay dumaan na sa ilang cycle ng vibration, paghinto at muling pagsisimula. Isinara ko ang laptop ng tahimik, isang click na tila malakas sa katahimikan ng opisina. Ang oras sa computer screen ko ay 7:52 p.m. Mahigit 1 oras akong nagtatrabaho. Sa labas ng bintana, nagbago ang downtown Taguig sa panggabing pagkatao nito. Puno ang mga patiyo ng restaurant. Ang mga string lights ay nagpapaliwanag sa mga sidewalk. Nagsisimula ng maaga ang mga tao sa kanilang pagdiriwang ng Pasko. Dahan-dahan kong inayos ang mga gamit ko. Laptop sa aking messenger bag, telepono, kinuha at isinilid sa bulsa ko, nakabaligtad pa rin, patuloy pa ring nagvi-vibrate ng paminsan-minsan. Coat mula sa hook, sa likod ng pinto. Inilock ko ang opisina ko at naglakad patungo sa elevator. Sumakay pababa sa parking garage. Sumakay sa aking sasakyan. Sa buong oras na iyon, patuloy na umuugong ang telepono ko sa hita ko, parang isang galit na insekto na nakulong sa tela. Ang biyahe papunta sa apartment ko ay tumagal ng 20 minuto sa katamtamang traffic. Nakita ko ang sarili ko sa isang mas bagong complex malapit sa Old Town. Isang 2-bedroom unit na pakiramdam ko ay masyadong malaki noong una akong lumipat pagkatapos ibenta ang bahay ng pamilya. Pero ngayon, pakiramdam ko, tama lang ito para sa isang tao na hindi na kailangang mag-accommodate ng sinumang iba. Sa loob, inilagay ko ang bag ko sa entry table at sa wakas ay kinuha ang telepono ko. Ang lock screen ay punong-puno ng notifications, 95 missed calls. Ang message app badge ay nagpakita ng 43 unread texts. Nag-scroll ako sa call log. Luis, Belinda, Belinda. Unknown number, siguro si Consuelo, inalertuhan sa krisis at sinusubukang mamagitan. Luis. Pinatay ko ang ringer ng tuluyan, din isable ang vibration. Inilagay ang telepono ng nakaharap sa desk ko,
kung saan maaari kong panoorin ang screen na tahimik na umiilaw sa bawat bagong pagtatangka. Sa kusina, kumuha ako ng isang bote ng bourbon mula sa cabinet, isang bote na inilaan ko para sa isang espesyal na okasyon na hindi kailanman nagmaterialize. Crystal glass mula sa set na hindi ko ginamit dahil wala namang gagamit nito kasama ko. 2 daliri ng amber liquid ang sumalo sa ilaw mula sa itaas ng lababo. Dinala ko ang baso sa bintana ng aking living room, iniwan ang mga ilaw ng apartment na patay. Kumalat ang syudad sa harap ko sa mga layer ng pag-iilaw. Mga ilaw sa kalye, mga bintana ng gusali. Ang screen ng telepono ko ay kumikinang sa desk sa likod ko. Isa pang tahimik na tawag ang pumapasok. Hindi ako lumingon. Ang bourbon ay smooth, mahal. Dahan-dahan akong sumipsip at hinayaan itong magpainit sa loob ko. Ang boses ko ay lumabas ng mahina sa dilim. 8 taon ang pagsubok na bumawi sa pagkawala niya. Hindi nila pinahalagahan ang kahit isang araw. Nagdilim ang screen ng telepono, na natiling madilim sa loob ng siguro. Numimpan segundo, pagkatapos ay umilaw ulit. Isa pang tawag. Isa pang pagtatangka na abutin ang taong kakatapos lang putulin ang pondo nila. Na-imagine ko ang panic ni Luis habang chinecheck niya ang bank notifications niya. Nakita ang mga canceled payments at naunawaan kung anong ibig sabihin nito. Na-imagine ko ang galit ni Belinda, ang kanyang mga kalkulasyon tungkol sa mga bayarin na dapat ng bayaran, ang kanyang realisasyon na ang pagmamataas niya ay nagkakahalaga ng higit pa sa inaasahan niya. Uminom ako ulit, pinanood ang syudad. Sa likod ko, nagpatuloy ang telepono sa tahimik at walang kabuluhang pag-flash. Bukas ay araw ng Pasko. Ipagpapaliban ko ito kahit anong gusto ko. Siguro magluluto ako ng simple. O baka lalabas ako, maghanap ng restaurant na nagsiserve ng hapunan, umupo sa isang mesa kasama ang mga estranghero na walang utang sa akin at walang inaasahan bilang kapalit. Ang baso ng bourbon ay kalahating walang laman na ngayon o kalahating puno, depende sa perspektiba. Siguro iyon ang pagkakaiba. Sa wakas, tinitingnan ko ang mga bagay mula sa ibang anggulo, hindi sa lens ng guilt o obligasyon o desperadong pagtatangka na bumawi sa nakaraan. Tinitingnan ko lang kung anong talaga ang nandoon. Umiilaw ulit ang telepono sa likod ko. Hindi ako lumingon. Ang mga ilaw ng syudad ay mas interesante. Nagising ako noong Huwebes ng umaga sa katahimikan. Walang umuugong na telepono, walang emergency na katok, walang krisis na humihingi ng agarang atensyon ko. Tanging ang maputlang sikat ng araw ng Disyembre ang sumasala sa mga blinds ng kwarto ko at ang malayo at humihina na ingay ng trapik. Karamihan sa syudad ay naghahanda ng handa para sa Pasko. Gumawa ako ng kape. Ang dining table ko ay naging workspace. Laptop na bukas, legal pad sa kanan, pen na nakaposisyon parallel sa gilid ng pad. Mga ugali mula sa 40 taon ng client meetings. Binuksan ko ang folder sa computer ko na may label na property documents at nagsimulang mag-click sa mga file na hindi ko na-review sa loob ng maraming taon. Ang purchase agreement ng bahay sa isang exclusive subdivision sa Quezon City ang unang nagbukas. Nag-scroll ako sa ownership section, ini-highlight ang relevant na CP gamit ang cursor ko. Sole owner, Delphine Marcus Willis. Walang nakalista na co-signer, walang nakakabit na rental agreement. Binili ko ito 6 na taon na ang nakalipas bilang tinawag kong investment property. Isang lugar kung saan si Luis at Belinda ay makakapagsimula habang sinasagot ko ang mga gastusin. Ang salitang pansamantala ay madalas na ginagamit sa mga unang pag-uusap na iyon. Ang pansamantala ay sa ilang paraan, naging permanent. Nagsulat ako ng mga notes sa legal pad ko. Ang sulat kamay ko ay tumpak sa kabila ng bahagyang panginginig ng mga daliri ko na lumabas sa nakaraang taon. Property purchased Enero 2018, total price P25,000. Mortgage paid in full 2021. Title, pangalan ko lang, ang mga vehicle leases ang sumunod. Parehong kontrata ang nagbukas sa magkahiwalay na bintana sa screen ko. SUV para kay Belinda, ni Liz Marso 2022. Luxury sedan para kay Luis, ni Liz Agosto 2023. Binasa ko ang fine print na halos hindi ko tiningnan noong pumirma ako. Primary leaseholder, Delphine M. Willis. Authorized driver,
Luis Clayton Willis. Ang pangalawang sasakyan ay hindi man lang nakalista si Belinda. Nagmamaneho lang siya nito sa authorization ni Luis. Bulong ko sa walang taong apartment. Sole owner, walang co-signer, walang rental agreement. Mas malinis ito kaysa sa naaalala ko. Lumalamig na ang kape ko. Hindi na ako nag-abala pang uminit ulit. Biyernes ng hapon, nakaupo ako sa parehong upuan. Bukas ang laptop sa ibang uri ng research. Property attorneys sa Taguig at Makati. Nagbasa ako ng mga reviews, chinek ang credentials, nag-cross-reference ng mga listahan ng Bar Association. Walang personal na koneksyon. Gusto ko ng isang taong hindi nakilala ang pamilya ko. Isang taong titingnan ito bilang purong negosyo. Ang pangalan ni Attorney Oscar Chan ay lumabas sa 3 magkahiwalay na listahan ng rekomendasyon. Property disputes, contract law, 15 taon ng pagsasanay. Ang opisina niya ay nasa Old Town, lakad lang mula sa mga art galleries na madalas puntahan namin ni Julia bago siya nagkasakit. Pinalamanan ko ang kanyang online consultation form. Pinili ang unang available na appointment. Lunes, Disyembre 2, 10:00 a.m. Click Submit. Click. Ang confirmation email ay dumating 30 segundo pagkatapos. Sabado ng umaga, nagbabasa ako sa kwarto ko nang magping ang telepono ko dahil sa doorbell camera alert. Binuksan ko ang app at pinanood si Luis at Belinda na nagmaterialize sa screen ko. Nakatayo sa pasilyo sa labas ng pinto ko. Tumaas ang kamay ni Luis para kumatok. Ang kilos ay tentative, halos humihingi ng paumanhin. Nakatayo si Belinda sa likod niya, nakakrus ang mga braso, ang bibig niya ay gumagalaw sa parang instructions. Tinaasan ko ang audio. Tumama ang mga kamay ni Luis sa pinto, 3 mahinang katok, walang makakaistorbo sa mga kapitbahay. Ang boses ni Belinda ay dumating ng maliit ngunit malinaw. Mas malakas, siguro, sadyang ini-ignore lang tayo niyan. Sinubukan ulit ni Luis, bahagyang mas malakas. Nanood ako mula sa aking armchair. Nakapatong ang screen ng telepono sa tuhod ko habang ginagawa ng anak ko ang pantomime ng pagkakasundo. Lumapit si Belinda. Ang mukha niya ay nagbago sa frustration. Delphine, buksan mo itong pinto. Hindi mo pwedeng iwanan ang pamilya mo ng ganito. Tumama ang kamao niya sa pinto ng may tunay na puwersa. Nagkuyom ang balikat ni Luis. Inabot niya, hinawakan ang braso nito. Baka dapat umalis na lang tayo. Iniling niya si Luis. Kumatok ulit, sumigaw ng pangalan ko ng 3 beses pa. Ang bawat pag-ulit ay mas matalas kaysa sa huli. Pinanood ko ang mukha niya na namula sa grainy camera feed. Pinanood si Luis na nerbyosong sumilip sa elevator. Pinanood silang tumayo doon sa loob ng halos 10 minuto bago tuluyang hinawakan ni Belinda ang siko ni Luis at hinila siya patungo sa pasilyo. Nawala sila sa frame. Narinig ko ang chime ng elevator sa mga pader ko. Ibinaba ang telepono ko at bumalik sa aking libro. Linggo ng gabi, nasa dining table ako, nag-aayos ng mga dokumento sa mga folder nang tumawag si Consuelo. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen sa loob ng ilang ring bago sumagot. Delphine, please. Desperado na sila. Nanginginig ang boses niya. Tunay na distress kaysa sa manipulation. Sa simula pa lang. Kailangan ng mga bata ang lolo nila. Huwag mong sirain ang pamilyang ito dahil lang sa isang pagkakamali. Pinanatili kong sukat ang tono ko. Hindi ako sumisira ng kahit ano, Consuelo. Pinipili ko lang na huwag punduhan ang mga taong tinatrato ako ng may paghamak. Pero nagsorry na sila. Hindi. Sinabi sa akin ni Belinda na hindi ko raw nakuha ang karapatan kong umupo sa hapagkainan ng sarili kong pamilya. Sumang-ayon si Luis sa kanyang katahimikan. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay isang pahayag kung paano nila ako tinitingnan. Nagbago siya ng taktika. Naririnig ko ito sa kanyang hininga, ang bahagyang paghinto bago ang susunod na pangungusap. Paano ka naging napakawalang puso? Ikinakahiya ka ng asawa mo ngayon. May malamig na bagay ang tumira sa dibdib ko. Gusto ni Julia na panatilihin ko ang aking dignidad, Consuelo. Paalam. Tinapos ko ang tawag, inilagay ang telepono ng nakaharap sa mesa at pinanood itong umilaw ng 2 beses pa sa pagtatangka niyang tumawag ulit. Hindi ako sumagot, lalo pang tumahimik ang apartment pagkatapos noon. Inayos ko ang huling folder, sinarado ito
tinambak kasama ng iba pa. Tumayo ako sa bintana ko at tiningnan ang trapik ng linggo ng gabi. Ang mga restaurant na may patio heaters na umiilaw ng kulay orange, mga mag-asawang naglalakad kasama ang kanilang mga aso, ang ordinaryong ritmo ng mga taong hindi gumugugol ng kanilang holiday weekend sa paglilista ng mga paraan kung paano sila binigo ng kanilang pamilya. Nagsalita ako sa walang taong silid. Iniisip ng lahat na ang pera ay katumbas ng pagmamahal. Walang nagtatanong kung anong halaga ng pagmamahal na walang paggalang. Ang refleksyon ko sa salamin ng bintana ay mukhang mas matanda pa sa 62, pagod, ngunit hindi talunan. May pagkakaiba sa pagitan ng pagkapagod at pagsuko. At masyadong maraming taon akong naguguluhan sa dalawa. Darating ang Lunes ng umaga. Ire-review ng abogado ang mga dokumento ko at sisimulan namin ang aktwal na trabaho ng pagbuwag sa binuo ko. Ang notification light sa telepono ko ay patuloy na kumikislap. Mas maraming mensahe na hindi ko babasahin ngayong gabi. Sa labas, nagpatuloy ang syudad sa pagtatapos ng linggo. Walang pakialam sa maliit na digmaang pambahay na isinasagawa sa mga voicemails at doorbell camera footage. Umalis ako sa bintana, gumawa ng simpleng hapunan, kumain sa mesa kung saan naghihintay ang laptop at legal pad ko para sa susunod na yugto bukas. Ang katahimikan ay hindi na uncomfortable. Ito ay nagpapalinaw. Dumating ang Lunes ng umaga na may uri ng kalinawan na dumarating pagkatapos na ang isang desisyon ay naging irreversible. Naligo ako, nagdamit sa charcoal slacks at pressed button down. Business casual, ang uniforme ng isang lalaki na pumupunta pa rin sa opisina araw-araw at nakakaunawa ng pagkakaiba sa pagitan ng casual at careless. Inipon ko ang mga dokumento ko sa leather portfolio na natanggap ko bilang retirement gift mula sa una kong firm. Noong ang retirement ay pakiramdam ko ay isang bagay na nangyayari sa ibang tao. Nagmaneho ako mula sa apartment ko patungong Old Town Taguig, nagpark sa pampublikong lot malapit sa mga art galleries. Naglakad ng 3 blok sa malamig na hangin ng Disyembre patungo sa office building ni Atidyar Oscar Chan. Isang katamtamang adobe structure na may desert landscaping na sa ilang paraan ay mukhang professional at unassuming. Pumasok ako sa glass door eksaktong 10 lason. Itinuro ako ng receptionist sa isang conference room kung saan naghihintay si Oscar. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko, siguro 45. May itim na framed glasses at isang matatag na handshake na nagpapakita ng kumpiyansa kaysa sa agresyon. Mr. Willis, please have a seat. Umupo ako sa upuan sa tapat ng desk niya. Inilagay ang portfolio ko sa kandungan ko. Binuksan ito ng may intensyon. Na-review ko ang mga pangunahing facts mula sa consultation form ninyo, sabi niya. Pero gusto kong makita ang aktwal na mga dokumento. Simulan natin sa house deed. Kinuha ko ito mula sa portfolio at itinulak sa desk. Sinuri niya ito ng may uri ng focus na nakilala ko sa sarili kong trabaho. Isang taong alam kung anong mga detalye ang mahalaga. Gumawa ng ilang notes, tumingala. Ang mga vehicle leases, please. Inabot ko yon. Ikinatang lahat sa desk niya, parang poker hand. Nakalatag ang mga dokumento kung saan makikita niya silang lahat ng sabay-sabay. Gumugol siya ng halos 20 minuto sa pagbabasa, cross-referencing. Paminsan-minsan ay sumisilip sa bank statements na isinama ko na nagpapakita ng 8 taon ng payment history. Nang sa wakas ay sumandal siya sa upuan niya, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Professional na neutrality, ang uri na nagpapahalaga sa magagaling na abogado. Mr. Willis, sa legal na usapin, hindi pwedeng maging mas matibay ang posisyon ninyo. Wala silang nakasulat na lease, walang patunay ng bayad, walang claim sa property. Ang batas ng Pilipinas ay napakalinaw dito. Pinanatili kong level ang boses ko. Gaano katagal ang eviction process? 30 hanggang 60 araw kung makikipagtulungan sila. Kung lalabanan nila, siguro 90. Pero hindi sila mananalo, magpapatagal lang sila. At ang mga sasakyan, pwede ninyong i-terminate ang mga lease na yon bukas kung gusto ninyo. Nakapangalan sa inyo, kukunin sila ng leasing company. Inilatag niya ang kanyang strategy sa parehong methodical precision na ginamit ko sa pag-review ng sarili kong mga dokumento. Magpapadala kami ng formal eviction notice muna.
30 araw para lumabas. Idokumento ang lahat ng ginawa nila bilang tugon. Bawat tawag, bawat text, bawat pagpapakita sa pinto ko. Kung i-claim nila na verbally akong sumang-ayon na hayaan silang manatili ng walang hanggan, magkakaroon kami ng paper trail na nagpapatunay na hindi. Kailan mo maipapadala ang notice? Tanong ko. Kaya ko itong i-draft by Miyerkules. Courier delivery sa address nila Huwebes sa pinakahuli. Nag-quote siya ng kanyang retainer. 280,000. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ang checkbook ko mula sa inner pocket ng portfolio. Sinulat ang tseke ng may pagsasanay. Karing taon ng pagpirma ng mga tseke ang nagpabilis ng galaw. Pinunit ito, itinulak sa desk. Sinuri ito ni Oscar ng sandali. Pagkatapos ay muling iniabot ang kanyang kamay. Makikipag-ugnayan ako sa inyo by Miyerkules para sa draft, para sa review ninyo. Kinamayan ko siya, kinuha ang mga dokumento ko, umalis sa opisina niya. Napakiramdam ko ay katatapos lang ng anumang iba pang profesional na transaksyon. Iyon mismo ang bagay na ito. Bumalik sa apartment ko noong gabing iyon. Bumalik ako sa normal kong rutina. Hapunan, balita, ang tambak ng client files na dinala ko sa bahay para i-review. Bandang 9 binuksan ko ang laptop ko para i-check ang email at nakita ko ang pangalan ni Luis sa inbox ko. Subject line, Ty, please. Binuksan ko ito. Nagbasa ng 3 talata ng paumanhin na hinaluan ng mga dahilan. Masyado raw nagpumilit si Belinda. Dapat daw ay pinigilan niya ito. Ayaw daw niyang saktan ako. Pwede raw ba kaming umupo at mag-usap? Alam daw niyang nagkamali siya. Binasa ko ito ng 2 beses. Pinag-isipan ng maingat na pagkakabuo ng salita ang paraan kung paano inilagay si Luis bilang biktima ng impluensya ni Belinda kaysa sa willing participant sa pag-exclude sa akin. Ang pakiusap para sa pag-uusap na maingat na umiiwas sa anumang aktwal na pag-amin sa mga tao ng pagkuha ng walang pasasalamat. Bulong ko sa screen ko. 8 taon na ang huli para sa pag-uusap na iyon. Inilipat ang cursor ko sa archive button, nag-click ng isa. Nawala ang email sa inbox ko. Miyerkules ay lumipas ng tahimik. Huwebes ng hapon, nasa opisina ako, nagre-review ng client portfolio allocation nang mag-buzz ang desk phone ko. Building security. Mr. Willis, may lalaki sa lobby na nagkiklaim na siya ang anak ninyo, humihiling na makita kayo. Nagiging disruptive na siya. Sumilip ako sa computer monitor ko. Nag-switch siya sa building security camera interface. Isang feature na available sa senior staff para sa eksaktong ganitong mga sitwasyon. Pinili ang lobby camera. Lumabas si Luis sa screen, naglalakad malapit sa elevator bank. Ang mga kilos niya ay matalas, balisa. Nakatayo ang security guard sa pagitan niya at ng mga elevator, profesional, ngunit matatag. Dapat ba kaming tumawag ng pulis? Tanong ng guard sa telepono. Pinanood ko si Luis na itinaas ang kanyang mga kamay. Pinanood ang kanyang bibig na gumagalaw sa parang pagsigaw. Pinanood siyang tumuro sa mga elevator, sa guard, pabalik sa mga elevator. Ang desperation ay nakikita kahit sa grainy camera feed. Huwag, sabi ko. I-escort niyo lang siya palabas. Huwag ninyong hayaang bumalik siya. Nanatili ako sa security feed pagkatapos kong ibaba ang telepono. Pinanood ang 2 guard na lumapit kay Luis. Pinanood siyang makipagtalo. Ang kanyang balikat ay nagkuyom sa parehong paraan na ginawa niya sa labas ng pinto ng apartment ko. Pinanood siyang sa wakas ay lumingon patungo sa labasan. Kasama ng security, ang buong katawan niya ay nagpapahayag ng talo ng galit. Bumalik ang lobby sa normal nitong ritmo. Ang mga tao ay pumapasok, umaalis, tumatawid patungo sa mga elevator bank ng walang drama. Nag-switch ako pabalik sa aking portfolio allocation spreadsheet. Nagsalita ng mahina sa walang taong opisina ko. Gusto mo akong i-exclude sa hapagkainan, Luis? Welcome to the same feeling. Walang ipinapakita ang telepono ko na bagong mensahe. Nagpatuloy ang workday sa ordinaryong pag-usad nito. Sa labas ng bintana ko, gumalaw ang downtown Taguig sa mga pattern ng Huwebes ng hapon. Nagkakalat ang mga tao sa tanghalian. Nagsisimula ang mga afternoon meetings. Ang syudad ay walang pakialam sa maliliit na sakuna ng pamilya. Ibinalik ko ang atensyon ko sa mga numero sa screen ko.
Asset allocation, risk assessment, ang komportabling wika ng isang propesyon na may kabuluhan, kung saan ang halaga ay pwedeng kalkulahin at ang mga kahihinatnan ay pwedeng hulaan. Hindi tulad ng pamilya, kung saan ang 8 taon ng bayad at regalo ay sa ilang paraan ay nagbigay sa iyo ng walang anuman kundi paghamak at isang Christmas exclusion. Ang opisina ay tahimik, profesional, akin. Isinara ko ang portfolio file, binuksan ang susunod. Dumating ang Lunes ng umaga na may bigat ng hindi maiiwasan. Nasa desk ako, nagre-review ng portfolio ng kliyente, nagre-rebalance ng mag-chime ang telepono ko. Text mula kay Attorney Oscar Chan. Notice delivered. Signed for at 10:47 a.m. 30-day clock starts today. Binasa ko ito ng 2 beses. Nag-save ng screenshot sa folder na ginawa ko specifically para sa prosesong ito. Legal documentation, Disyembre 2024. Pagkatapos ay bumalik sa spreadsheet sa screen ko. Kailangan ng atensyon ang portfolio. Si Mrs. Henderson ay 73 at risk-averse. Ang kanyang allocation ay masyadong napunta sa equities. Gumawa ako ng mga notes tungkol sa paglilipat ng 15% sa municipal bonds. Nagring ang office phone ko 40 minuto pagkatapos. Ang numero ni Luis sa caller ID. Halos hayaan ko itong mapunta sa voicemail. Pero may isang bagay ang nagpabangon sa akin. Sa halip na boses niya, sumabog si Belinda sa speaker. Hindi mo pwedeng gawin ito. This is illegal. May karapatan kami. Walang puso kang matandang lalaki at idedemanda ka namin para sa lahat. Ang kanyang mga salita ay nagkatambakan, galit at panik na naghahalo sa isang bagay na shrill. Bahagya kong inilayo ang telepono sa tenga ko. Naghihintay na huminga siya. Nang sa wakas ay ginawa niya, kalmado akong nagsalita. Lahat ay legal. Kausapin mo ang abogado mo. Pinindot ang pulang button. Nawala ang linya. Binuksan ko ang contacts. Nahanap ang numero niya. Pinili ang block. Isang maliit na dialogue ang lumabas na nagtatanong kung sigurado ako. Kinumpirma ko. Nawala ang numero niya sa available contacts ko. Ang natitirang bahagi ng Lunes ay lumipas ng walang insidente. Client calls, portfolio reviews, isang lunch meeting kasama ang isang prospective client na pinagsasama ang kanyang retirement accounts. Normal na trabaho, ang uri na nagtaguyod sa akin sa loob ng 4 na dekada. Ang mga numero ay may kabuluhan. Ang risk ay pwedeng kalkulahin. Ang mga kahihinatnan ay sumusunod sa predictable na mga pattern. Ang Martes at Miyerkules ay nagpatuloy sa parehong paraan. Wala akong narinig mula kay Luis o Belinda. Malamang kinokonsulta nila ang sarili nilang abogado. Natutuklasan ang sinabi na sa akin ni Oscar. Ang pakikipaglaban dito ay magiging mahal at walang kabuluhan. Huwebes ng hapon, nasa bahay ako, nagbabasa ng mag-ring ang doorbell ko. Hindi ang camera alert na dumarating kapag may lumalapit sa entrance ng gusali. Ang aktwal na doorbell sa pinto ng apartment ko. Chinek ko ang camera feed sa telepono ko. Nakatayo si Consuelo sa pasilyo, mag-isa. Mukha siyang pagod, malungkot. Nakataas ang kamay niya para mag-ring ulit. Pinagdebatehan ko kung iiwanan ko siya doon, hahayaan ang camera na i-record ang isa pang nabigong pagtatangka sa pakikipag-ugnayan. Isa pang piraso ng documentation para sa file na binubuo ni Oscar. Pero ito si Consuelo, ang nanay ni Julia. Isang babae na humawak sa kamay ko sa libing ng asawa ko at nagsabi sa akin na naging mabuti akong asawa kahit alam kong hindi ako naging sapat na mabuti. Binuksan ko ang pinto. Hello, Consuelo? Tiningnan niya ako ng may pulang mata. Pwede ba akong pumasok, please? Tumabi ako. Pumasok siya at nag-gestured ako patungo sa sofa. Umupo ako sa armchair sa tapat niya, ang coffee table sa pagitan namin, parang isang negotiation barrier. Pinanatili ang distansya ng sinadya. Umupo siya. Hawak ang kanyang purse sa kandungan niya. Ang mga kamay niya ay gumagalaw sa leather strap. Delphine, please. Ang mga bata, si Mia at Carlo, mawawalan sila ng bahay bago magpasko. Nagkamali si Luis? Oo, pero nagpapatawad ang pamilya. Hindi mo ba naaalala kung gaano pinahalagahan ng asawa mo ang pamilya? Hinayaan ko siyang magsalita, nakinig habang nagpaikot-ikot siya sa bawat argumento na inaasahan ko. Magdurusa ang mga apo. Humihingi ng paumanhin si Luis. Lahat ay nagkakamali. Ang pamilya ay dapat daw forever.
Halos 2 oras siyang nakaupo doon. Ang mga kamay niya ay nagwi-twist ng tissue. Ang boses niya ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagmamakaawa at pangangatuwiran. Nanatili ako sa armchair, nakapatong ang mga kamay sa armrests, posture na tuwid ngunit hindi matigas, attentive, hindi natinag. Sa wakas lumipat siya sa kanyang huling sandata, ang alam kong darating. Masisira ang puso ng asawa mo sa nakikita mong ito. Gusto niyang maging mas malaki ang puso mo, na magpatawad. Lumapit ako, nagsalita ng may tahimik na intensity. Gusto ni Julia na panatilihin ko ang aking dignidad, Consuelo. Ayaw niyang maging ATM ako. Hindi ganyan ang hitsura ng pag-ibig. Pero si Luis, hindi siya nagkamali. Ipinakita niya sa akin kung ano talaga ang halaga ko sa kanya. Isang source ng pera, hindi isang ama. May pagkakaiba sa pagitan ng pamilya at mga taong nagsasamantala sa iyo. Tumayo siya, wobbly. Basa ang mukha niya. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito. Ihahatid ko sana siya sa pinto. Hindi ako nag-alok ng yakap o anumang pisikal na aliw. Binuksan ko ang pinto. Tumango ng isa. Tumapak siya sa pasilyo at dahan-dahan kong isinara ang pinto sa likod niya. Bumalik ang apartment sa katahimikan. Bumalik ako sa upuan ko, kinuha ang libro ko, sinubukan kong hanapin ang pahina na binabasa ko bago mag-ring ang doorbell. Ang mga salita ay walang kabuluhan sa simula. Ang mga mata ko ay nagtratrack sa mga pangungusap ng hindi sumisipsip ng kahulugan. Ibinaba ko ang libro. Tiningnan ang saradong pinto. Nagsalita sa walang taong apartment. Lahat ay naguguluhan sa pagitan ng enabling at pagmamahal. Tapos na ako sa pagkalitong iyon. Nagfe-fade na ang ilaw ng hapon sa labas ng mga bintana ko. Ang mga tunog ng trapik ay umaakyat mula sa kalsada. Ang telebisyon ng isang tao ay mahinang tumutugtog sa mga pader. Isang commercial para sa holiday sales. Masayang boses na nangangako ng perpektong regalo. Naisip ko ang mukha ni Consuelo habang umaalis siya. Ang tunay na sakit doon. Naniniwala siyang tumutulong siya. Naniniwala siyang dinedepensahan niya ang mga family values. Pero ang family values na walang mutual respect ay hindi values lahat. Ang mga ito ay mga tanikala lang na nagbabalat kayo bilang koneksyon. Ang telepono ko ay nakapatong sa side table, madilim at tahimik. Walang bagong mensahe. Malamang nalaman na ni Luis at Belinda na nabigo ang misyon ni Consuelo. O baka naghihintay sila para makita kung nagtanim ba siya ng mga seeds of doubt na mamumulaklak sa capitulation. Matagal silang maghihintay. Kinuha ko ulit ang libro ko, nahanap ang lugar ko. Ang mga salita ay may kabuluhan sa pagkakataong ito. Nagpatuloy ang kwento sa pag-usad nito. Ang mga karakter ay gumagawa ng mga pagpipilian at humaharap sa mga kahihinatnan. Ang narrative arc ay baluktot patungo sa resolution. Sa labas, lumalalim ang Disyembre. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsindi isa-isa, nagmamapa ng pamilyar na heograpiya ng adopted home ko. Lunes ng gabi, Disyembre 18. Nagpa-wrap up ako ng isang late meeting nang magsimulang mag-buzz ang telepono ko ng paulit-ulit. Hindi ko ito pinansin. Kailangan ng kliyente ang atensyon ko ng higit pa sa anumang mensaheng dumarating. Pero pagkatapos ng pangatlong notification sa loob ng kasing dami ng minuto, sumilip ako. 3 texts, lahat mula sa mga kasamahan. Mga pagkakaiba sa parehong tema. Nakita mo ba ang sinasabi tungkol sa iyo online? Natapos ang meeting bandang 6:00. Nagpasalamat ako kay Mr. Patterson. Inihahatid siya sa elevator, bumalik sa opisina ko, at sa wakas ay chinek ang telepono ko ng maayos. 4 pang mensahe ang dumating. 2 mula sa mga kakilala. 1 mula kay Manolo sa tabi. 1 mula sa isang dating kliyente. Lahat ay nagtatanong ng parehong tanong. Binuksan ko ang Facebook. Nahuli kong chinek siguro noong Setyembre. Nag-navigate sa profile ni Belinda. Ito ay public, na nagpabilis sa paghahanap ng post. Nakapost bandang 3:00 ng hapong iyon. Ang biyenan ko ay pina-evict kami. Ang sarili niyang anak, manugang, at 2 bata na may 30 araw na notice bago magpasko. Wala kaming mapupuntahan. Hindi ko inakala na ang pamilya ay pwedeng maging ganito kalupit. Please pray for us. 47 comments.
23 shares. Nag-scroll ako sa mga sagot, mga pagkakaiba sa galit at pakikiramay. OMG, nakakatakot yan. Anong klase ng tao ang gumagawa nito? Kawawang mga bata. Isinara ko ang app, umupo sa office chair ko, nakatingin sa madilim na screen ng telepono. Ito ang strategy shift na binabalaan sa akin ni Oscar. Kapag nabigo ang legal options, lumilipat ang mga tao sa public opinion. Court of social media sa halip na court of law. Binuksan ko ang photo gallery ko. Nahanap ang mga screenshot na ni-save ko noong Nobyembre. Ang mga mensahe sa family chat. Ang exclusion ni Luis. Ang mga mapanghamak na salita ni Belinda tungkol sa akin na kailangang kumita ng karapatang umupo sa hapagkainan nila. Gumawa ng individual na text messages sa dalawang kasamahan na kilala ko sa loob ng 20 taon. Inattach ang mga screenshot. Pinanatili kong maikli ang mensahe ko. Ito ang nag-udyok sa desisyon ko. Hindi ako makikipag-ugnayan sa publiko, pero kilala mo ako sa loob ng 20 taon. Ikaw na ang humusga para sa sarili mo kung sino ang walang katwiran dito. Insend ang dalawa. Isinara ang telepono ko, inipon ang mga gamit ko, at umuwi. Hindi ako sumagot sa iba pang mga mensahe. Hindi ako nag-post ng anumang pampubliko. Hindi ko binigyan ng karangalan ang performance ni Belinda ng isang rebuttal. Ang mga taong nakakakilala sa akin ay gagawa ng sarili nilang paghusga. Ang mga taong hindi nakakakilala sa akin ay pwedeng maniwala sa anumang narrative na mas emotionally satisfying. Ang natitirang bahagi ng linggo ay lumipas ng tahimik. Trabaho, bahay, ang karaniwang mga rutina. Ang telepono ko ay sa huli ay tumigil sa pag-buzz ng mga mensahe ng pag-aalala habang lumipat ang social media storm sa mas sariwang drama. Linggo ng umaga, Disyembre 22. Nagbabasa ako sa aking armchair nang alertuhan ako ng doorbell camera. Hindi ang pinto ng apartment ko ang entrance ng gusali. Binuksan ko ang app. Si Luis, Belinda at Consuelo ay nakatayo sa sidewalk sa labas. Hindi lumalapit sa pinto, nakatayo lang doon. Nakaposisyon kung saan makikita sila ng sino mang pumapasok o umaalis sa gusali. Hawak ni Belinda ang kamay ni Mia. Si Luis ay may nakasakay na Carlo sa balikat niya. Ibinaba ko ang libro ko, gumawa ng isang tasa ng kape, umupo ulit sa upuan ko at chinek ang kamera paminsan-minsan. Nanatili sila roon sa loob ng isang oras. Isang maingat na in-orchestrate na family gathering na nagkataon lang na nangyari sa labas ng gusali ko sa isang linggo ng umaga kung kailan ang mga residente ay papasok at lalabas. Kapag may tiyak na magsasabi sa akin nito, kapag maaari akong mapilitan na bumaba at makipag-ugnayan, nagsalita ako sa walang taong apartment ko. Stage a chance meeting. Nagmamanage ako ng investment portfolio sa loob ng 30 taon. Alam ko ang setup kapag nakita ko. Sumuko sila bandang 11:30. Pinanood ko silang naglakad patungo sa sasakyan nila. Nakayukong balikat ni Luis. Ang mga kilos ni Belinda ay matalas at mapanlait. Si Consuelo ay nakasunod, mukhang talunan. Narinig ko ang chime ng elevator sa pamamagitan ng mga pader ko. Dumating ang Pasko noong Miyerkules. Gumawa ako ng reservation sa The Mission, isang upscale restaurant sa Old Town na nanatiling bukas para sa holiday. Nagbihis ako sa casual blazer at dark slacks. Nagmaneho doon bandang 6 miles ng gabi at ibinigay ang sasakyan ko sa valet ng may malaking holiday tip. Ang restaurant ay kalahating puno. Mga mag-asawa, pamilya, ilan pang solo diners ang nakakalat. Humiling ako ng isang mesa malapit sa bintana. Nag-order ng prefix menu at kinuha ang libro na dinala ko. 2 oras akong gumugol doon. Nagbabasa sa pagitan ng mga courses. Walang nag-abala sa akin. Ang server ay professional at unobtrusive. Ang pagkain ay excellent. Binayaran ko ang tseke. Binati ko ang mga staff ng Happy Holidays at nagmaneho pa uwi sa mga walang taong kalye. Karamihan sa Taguig at Makati ay nasa loob, kasama ang pamilya. Ang syudad ay pakiramdam ko ay mapayapa, malinis. Akin. Bumalik sa apartment ko, nagpalit ako ng komportabling damit at umupo sa sofa na may documentary tungkol sa Apollo program. Isang bagay tungkol sa mga lalaki na umalis sa Earth, naglakbay sa buwan, bumalik, nagbago. Ang telepono ko ay nag-chime bandang 10 na brero.
Message notification. Kinuha ko ito, umaasa ng isang holiday greeting mula sa isang kasamahan. Sa halip, isang litrato mula sa numero ni Belinda. Si Mia at Carlo ay nakaupo sa sofa, parehong mukhang malungkot. Artipisyal na kalungkutan, ang uri na ginagawa ng mga bata kapag sinabihan ng mga matatanda na magmukhang malungkot para sa isang larawan. Pero malungkot pa rin. Ang caption sa ilalim, nagtatanong sila kung bakit hindi na sila mahal ni Lolo. Humigpit ang dibdib ko. Ang unang tunay na sakit na naramdaman ko mula noong Pasko, hindi para kay Luis o Belinda, para sa dalawang batang iyon na ginagamit bilang mga sandata sa isang digmaan ng matatanda na hindi nila maintindihan. Naka-hover ang thumb ko sa keyboard. Pwede akong mag-type ng isang bagay. Pwedeng subukan kong magpaliwanag. Pwedeng sabihin sa kanila na hindi ito tungkol sa kanila. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa boundaries at respect at consequences para sa kalupitan. Pero ang pagpapaliwanag kay Mia at Carlo ay nangangahulugang makipag-ugnayan kay Belinda. Nangangahulugang magbukas ng pinto na sinadya kong isinara. Nangangahulugang ibigay sa kanya ang gusto niya. Patunay na kaya niya pa ring abutin ako. Kaya niya pa ring manipulahin ako sa pamamagitan ng guilt at mga apo. Tinitigan ko ang larawan sa loob ng isang mahabang sandali. Pagkatapos, sinadya kong i-lock ang screen ng telepono ko, inilagay ito ng nakaharap sa coffee table. Nagsalita ng mahina sa walang taong silid. I'm sorry, Mia. I'm sorry, Carlo. Pero hindi ito tungkol sa inyo. Ang documentary ay nagpatuloy sa telebisyon ko. Ang telepono ay nanatiling nakaharap, tahimik. Sa labas, ang gabi ng Pasko ay tumira sa tagwig. Ang umaga pagkatapos ng Pasko. Nakaupo ako sa dining table ko, malamig na ang kape sa tabi ng laptop ko. Ang larawan ni Mia at Carlo ay nasa telepono ko pa rin, pero hindi ko na ito tiningnan ulit. Ang manipulation ay manipulation, anuman ang bilang ng 8 taong gulang na na-recruit. Binuksan ko ang folder kung saan ko ni-save ang mga vehicle lease agreement. Kinuha ang parehong kontrata, SUV, luxury sedan. Binasa ang termination clauses na na-highlight ko noong Disyembre. Ang primary leaseholder ay pwedeng mag-cancel na may 7 araw na written notice. Ang mga sasakyan ay dapat ibalik o sasailalim sa repossession at penalties. Gumawa ng 2 email, parehong halos magkapareho. Formal termination of lease agreement effective immediately per contract section 12.4. Inattach ang identification ko. Inattach ang account verification. Click send sa una. Click send sa pangalawa. Ang mga confirmation ay dumating sa loob ng 30 segundo. I-forward ko ang pareho kay Oscar na may maikling note. Phase 2 initiated. Vehicles will be retrieved by January 3rd per contract terms. Ang linggo sa pagitan ng vehicle repossessions at ng eviction deadline ay pakiramdam ko ay mas matagal kaysa sa dapat. Pumunta ako sa trabaho, umuwi, chinek ang security cameras paminsan-minsan at nakita si Luis at Belinda na nagkakarga ng mga kahon sa isang U-Haul truck na nirent nila. Huwebes ng gabi, Enero 9. Nakaupo ako sa aking madilim na apartment. Ang laptop screen lang ang nagbibigay ng ilaw. Kinuha ang security feed at nanood. Si Luis at Belinda ay nagbalik-balik. Mga kahon, muebles, lampara. Lahat ng na-accumulate nila sa loob ng 6 na taon ng rent-free living. Ang mga kilos nila ay mechanical, pagod. Mukhang hindi sila nag-uusap. Bandang 2:00 ng gabi, sa wakas ay umalis ang U-Haul mula sa curb. Si Luis ang nagmamaneho, si Belinda sa passenger seat. Pareho silang nakatingin ng diretso sa windshield. Ang bahay ay nakaupo na walang laman sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Isinara ko ang laptop, umupo sa dilim sa loob ng ilang sandali. Naramdaman ang ginhawa, hindi tagumpay. Hindi ito tagumpay. Ito ay ang katapusan lang ng isang hindi napapanatiling sitwasyon. Parang sa wakas ay nabenta ang isang masamang investment. Hindi ka nagdiriwang. Tumigil ka lang sa pagkawala ng pera. Biyernes ng umaga, nagmaneho ako patungo sa bahay sa Quezon City. Ginamit ang susi ko para buksan ang front door. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Naglakad ako sa bawat silid ng dahan-dahan. Ang mga yabag ko
ay masyadong malakas sa hardwood floors. Ang bahay ay amoy ng cleaning products at pag-iwan. Sinubukan nilang gawin itong presentable, umaasa na baka hindi ko sila habulin para sa damages. Sa pasilyo, nakita ko ang mga gasgas sa dingding. Mukhang nasagi ng muebles ito sa paglipat. Sa living room, isang madilim na mantsa sa carpet malapit sa kung saan nakalagay ang sofa nila, kape o alak. Malamang masyadong malalim na para linisin. Kinunan ko ng larawan ng dalawa, hindi dahil plano kong gumawa ng anuman tungkol dito. Dokumentasyon lang, patunay ng kung anong naiwan. Ang telepono ko ay nag-buzz. Text mula kay Oscar. Everything goes smoothly with the move out. Nag-type ako pabalik, house inspection complete, minor damage noted. What's the next step? Mabilis na dumating ang kanyang sagot. Document everything, but don't pursue financial claims. It'll look petty and vindictive. You've made your point. Let them go. Binasa ko ito ng 2 beses. Tama siya. Ang paghabol sa kanila para sa isang mantsa sa carpet at mga gasgas sa dingding ay magpapahina sa lahat. Gagawin itong personal sa halip na may prinsipyo. Understood. Moving forward with next steps. Naglakad ako ulit sa walang laman na bahay. Tumingin sa labas ng back windows sa maliit na bakuran na hindi nila kailanman inalagaan. Chinek ang garahe kung saan dati nakalagay ang luxury sedan ni Luis. Lahat ay walang laman, malinis, handa para sa susunod na chapter. Inilak ko ang front door sa likod ko. Tumayo sa driveway sa loob ng isang sandali, hawak ang mga susi. 6 na taon silang nanirahan dito, hindi kailanman nagbayad ng upa, hindi kailanman inalagaan ang property, hindi kailanman inamin ang regalo na ibinigay sa kanila. Sumakay ako sa sasakyan ko at nagmaneho pabalik sa apartment ko. Ang bahay ay mananatiling walang laman sa ngayon. Nagpayo si Oscar na maghintay ng ilang linggo bago ilista ito, hayaang humupa ang mga bagay-bagay. Ngunit sa huli, ibebenta ko ito. Isasara ang chapter na yon ng tuluyan. Sisiguraduhin na naunawaan ni Luis at Belinda na walang balikan. 1 linggo pagkatapos ng paglipat, nasa desk ako. Nagre-review ng buwan ng budget ko nang may isang bagay ang nakakuha ng atensyon ko. Ang automatic withdrawal section ay halos walang laman. Mortgage payment cancelled, car leases terminated, insurance premiums gone, tuition eliminated. Nagbukas ako ng spreadsheet, inrun ang mga numero, 185,000 kada buwan. Ngayon ay nananatili sa mga account ko. Ina-update ko ang aking retirement projections. Pinanood ang compound interest calculations na nag-a-adjust pataas. Nakakabigay kasiyahan sa isang purong mathematical na paraan. Ang 3 linggo ng Enero, nagring ang telepono ko. Numero ni Luis. Halos hayaan ko itong mapunta sa voicemail. Pero may isang bagay ang nagpabangon sa akin. Sumabog ang boses ni Belinda sa speaker bago pa ako makasabi ng hello. Delphine, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kalimutan mo na ang lahat. Bayaran mo lang ang eskwelahan ng mga bata. Walang ginawang masama si Mia at Carlo. Kailangan nila ang edukasyon nila. Hindi namin kayang bayaran ang tesseract kung wala ka. Hinayaan ko siyang matapos. Ang kanyang boses ay bumilis sa panik. Ang mga salita ay nagkatambakan. Nang sa wakas ay huminga siya, kalmado akong nagsalita. Sabi mo, hindi ako deserve na umupo sa hapagkainan mo. Bakit ko kailangang bayaran ang edukasyon nila? Pinindot ang pulang baton. Ang katahimikan pagkatapos ay naramdaman na akma. Nang gabing iyon, nagpadala ng alert ang credit monitoring app ko. Lumabas ang pangalan ni Luis sa notification. Konektado kami taon na ang nakalipas nang idinagdag ko siya bilang authorized user sa isa sa mga card ko. Ang credit score niya ay bumaba ng 118 points. Collections activity detected. Tiningnan ko ang mga detalye ng walang emosyon. Isinara ang app, bumalik sa libro na binabasa ko. Ang mga financial consequences ay naglalaro ng eksakto tulad ng hindi maiiwasan. Huling bahagi ng Pebrero. Nag-schedule ako ng appointment sa isang realtor. Si Patricia Morgan ay may magagandang reviews, nag-espesyalisa sa Quezon City Properties. Nagkita kami sa opisina niya. Sinuri niya ang mga detalye ng bahay sa computer niya. 4 na silid tulugan, 3 banyo,
Two-car garage, prime location, maayos ang maintenance. Ito ay isang magandang property, Mr. Willis. Prime location, excellent condition. Wala kaming magiging problema sa price point na ito. Maaari ko bang itanong, mapupunta ba ang kita sa isa pang property? Pinanatili kong simple ang sagot ko. Hindi, pinapasimple ko lang ang portfolio ko. Ito ay isang investment na hindi nag-work out. Tumango siya, naunawaan. Ang mga investment properties ay minsan ay hindi nagpe-perform tulad ng inaasahan. Hindi niya kailangang malaman na ang investment ay pamilya, hindi real estate returns. Sumapit ang Marso 1. Nagmaneho ako sa coffee shop kung saan humingi ng pagkikita si Consuelo. Nandoon na siya. Ang mga kamay niya ay nakabalot sa isang mug. Ang mga mata ay pula mula sa kamakailang pag-iyak. Please, Delphine, para sa kapakanan ng anak ko, may paraan para ayusin ito. Umupo ako, kinuha ang telepono ko, binuksan ang screenshots folder na pinanatili ko simula noong Nobyembre. Itinulak ang device sa mesa. Binasa niya ang mga mensahe sa Pasko, ang eksklusyon ni Luis, ang mga salita ni Belinda tungkol sa akin na kailangang kumita ng karapatang umupo sa hapagkainan nila. Pinanood ko ang mukha niya na nagbago, pagmamakaawa, patungong shocked comprehension. 8 taon, sabi ko ng mahina. Mahigit 500,000 kada taon at hindi man lang ako karapat-dapat imbitahan sa Pasko. Nag-scroll ako sa mas maraming ebidensya, bank statements na nagpapakita ng mga bayad, lease agreements sa pangalan ko, ang house deed. Ang bawat dokumento ay inilatag ng may presisyon ng isang financial presentation. Nagsimulang umiyak si Consuelo sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam, sabi ni Luis, pinutol mo lang sila ng walang dahilan, na si Belinda ay sumusubok na tulungan kang i-manage ang finances mo at nagalit ka. Ito, nag-gestured siya sa telepono. Ito ay ganap na iba. I-exclude nila ako sa Pasko. Pagkatapos ay sinabihan ako na kailangan kong kumita ng karapatan habang binabayaran ko ang lahat. Pinunasan niya ang mga mata niya. Ang anak ko ay mahihiya sa kung paano naging si Luis. Lagi siyang nag-aalala na masyado siyang umaasa sa iyo, na masyado kang mapagbigay. Tama siya. Inabot ko ang kamay ko at dahan-dahang hinawakan ang pulso niya. Hindi kita sinisisi, Consuelo. Hindi mo alam, pero hindi na ako magpapamanipula pa, kahit sa mga taong mahal ko. Naunawaan ni Julia ang dignidad. Gusto niyang panatilihin ko ang akin. Tumango siya, pinisil ang kamay ko. Nagbago ang alliance sa sandaling iyon, hindi laban kay Luis, kundi patungo sa katotohanan. Sa sumunod na buwan, nagsara ang benta ng bahay. Ang final thread ay naputol. Dumating ang Abril na may court summons para kay Luis. Ang credit card company ay nagdemanda para sa utang nila. Wage garnishment ang inutos. 25% ng sweldo niya. Nalaman ko ito hindi mula kay Luis, kundi sa credit monitoring app ko. Maagang Mayo, tumawag si Detective Rodriguez mula sa pulisya. Mr. Willis, kailangan namin kayong tanungin tungkol sa isang complaint na file ni Belinda Willis tungkol sa financial exploitation. Nanatili akong kalmado. Kakausapin kayo ng abogado ko kasama ang lahat ng relevant na documentation. Ito ay isang false claim. I-forward ko ang lahat kay Oscar. Sa loob ng 2 araw, tumawag ulit si Rodriguez. Mr. Willis, na-review na namin ang lahat. Walang investigasyon na kailangan. Sorry sa inconvenience. Dumating ang Hulyo. Ang bahay ay nabenta. Ang mga sasakyan ay wala na. Ang automatic payments ay sinaunang kasaysayan. Ang relasyon ni Luis at Belinda ay naiulat na bumabagsak sa ilalim ng financial at emotional pressure. Hindi ko na tinatrack ang mga detalye. Hindi ko na kailangan. Ang misyon ay tapos na. Hindi paghihiganti. Mga kahihinatnan lang na inihatid at mga boundaries na pinananatili. Umupo ako sa terrace ko isang gabi. Pinanood ang paglubog ng araw. Ang satisfaction ay hindi tagumpay, hindi galak. Kapayapaan lang sa pagkaalam na naibalik ko ang isang bagay na masyado kong ibinigay ng libre. Ang aking dignidad, ang aking autonomy, ang aking karapatang tratuhin ng may basic na paggalang. Ang hustisya, nalaman ko,
ay hindi tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagtanggi na makilahok sa sarili mong pagsasamantala. Agosto 1. Dumating si Luis sa inbox ko. Subject, naiintindihan ko na. Halos i-delete ko ito nang hindi binabasa. Halos. Pero nag-atubili ang cursor ko. Click. Tay, naiintindihan ko na. Nagkamali kami. Nagkamali ako. Hindi ako humihingi ng tawad dahil hindi ko deserve. Gusto ko lang na malaman mo na hindi na kita sinisisi. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin. Sinusubukan kong maging mas mabuti para kay Mia at Carlo. Walang pirma. Walang love, Luis. Iyon lang ang mga salita. Binasa ko ito ng 2 beses. Ang cursor ko ay naka-hover sa reply. Nagsimulang mag-type. I appreciate. Huminto. Delete. Nagsimula ulit sa thank you for, huminto ulit. Sa wakas ay isinara ang email nang hindi sumasagot. Nisave ito sa isang folder na may label na archive, hindi trash. Acknowledgement received. Response unnecessary. 10 araw pagkatapos tumawag si Consuelo. Tinanong kung gusto ko siyang makita para sa kape sa aming regular na lugar. Naibalik namin ang relasyon namin pagkatapos ng March revelation. Nagkikita na kami buwan-buwan. Habang umiinom ng lattes, nag-update siya sa akin. Si Luis ay nagtatrabaho ng sobra. 2 trabaho. IT position sa araw, Amazon warehouse sa gabi. Si Belinda ay nag-file ng diborsyo. Umalis patungong Texas para manirahan sa nanay niya. Ibinaba ko ang tasa ko. Paano niya nami-manage? Halos hindi, pero sinusubukan niya. Ang mga bata ay bumibisita sa akin tuwing weekends. Nalulunod siya sa utang. Pero ayaw niyang humingi sa iyo ng kahit ano. Pinakiusapan niya ako na sabihin sa iyo na sinusubukan niya. Hindi para sa kapatawaran, para lang malaman mo. Kinuha ko ang telepono ko, nahanap ang isang litrato mula taon na ang nakalipas. Si Luis bilang isang teenager, nakangiti kasama ang kanyang ina sa high school graduation niya. Ipinakita ko kay Consuelo. Iyan ang anak na naaalala ko. Umaasa ako na makikita niya ulit ang taong iyon. Tumango siya. Sa sumunod na weekend, nagmaneho ako sa bahay ni Consuelo. Nagdala ako ng isang bag na may board game na binili ko. Ticket to Ride, angkop sa edad at engaging. Si Mia at Carlo ay nasa living room nang pumasok ako. Napatigil sila. Iyan ang kaibigan ni Great Grandma, sabi ni Consuelo ng mahinahon. Hindi pinipilit ang label na lolo. Sa loob ng 1 oras, nakaupo na kami sa sahig, naglalaro ng laro. Medyo mahirap sa edad na 62, pero sulit. Inabot ko kay Mia ang dice, ipinakita kay Carlo kung paano magbilang ng mga espasyo. Hayaan ang hapon na lumabas ng natural. Nang umalis ako, niyakap ako ni Mia. Kumaway si Carlo mula sa likod ng binti ni Consuelo. Nahihiya pa rin, pero nagiinit na. Nagmaneho ako pa uwi. Nararamdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi tagumpay, hindi vindication, kapayapaan lang. Ang huling gabi ng Agosto, nakatayo ako sa terrace ko na may iced tea, pinanood ang paglubog ng araw. Ang telepono ko ay nagpapakita ng financial dashboard ko. Retirement accounts ay malusog. Cash reserves ay malakas. Buwan ng budget ay malinis at simple. 9 na buwan mula noong Pasko. 9 na buwan mula noong mensaheng nagsasabi sa akin na hindi ko raw nakuha ang karapatan kong umupo sa hapagkainan nila. Inisip ko ng sandali si Luis na nagtatrabaho sa warehouse shifts, si Mia at Carlo sa kanilang mas maliit na eskwelahan. Hindi ako nakaramdam ng guilt o galak. Napag-amin lang sa mga kahihinatnan at boundaries na pinanatili. Nag-swipe ako sa photo gallery ko. Nahanap ang larawan mula sa bahay ni Consuelo. Ako at ang mga bata tumatawa habang naglalaro ng board game. Pinayagan ko ang sarili ko ng isang maliit na ngiti. Hindi ko napanalo ang pamilya ko pabalik. Hindi na iyon ang goal, pero napanalo ko ang sarili ko pabalik. Ang aking dignidad, ang aking autonomy, ang aking karapatang tratuhin ng may basic na paggalang. Ang investment proceeds ay nakaupo ng secure sa conservative funds. Walang parasitic payments ang umaubos sa mga account ko. Walang manipulation texts ang dumarating sa hating gabi. Walang mga larawan ng malungkot na apo na dinisenyo para i-weaponize ang pag-ibig ko. Buhay ko lang,
malinis, walang komplikasyon, akin. Nagsalita ako ng mahina sa walang taong teres. 9 na buwan. Pakiramdam ko ay mas matagal pa. Pakiramdam ko ay isang ibang buhay. Pagkatapos ay mas tahimik. Hindi ko kailangan na humingi sila ng tawad. Kailangan ko lang na tumigil sila sa pagkuha. At tumigil na sila. 9 na buwan na ang lumipas. At sa wakas, payapa. Ang 185,000 na nawawala buwan-buwan, ngayon, nasa akin na. Ang wounds ay naghihilom. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o parusa. Ito ay tungkol sa dangal. Ang karapatan ko na tratuhin ng may paggalang. Pinili kong itigil ang pagsasamantala. Si Luis, natututo sa sarili niyang paraan. Si Belinda, umalis na. Ang tanging investment na mahalaga ngayon, ang tawag ni Consuelo. Pupunta ako sa Sabado para kay Mia at Carlo. Ang kapayapaan na napanalo ko, masarap. I-like ang video na ito at mag-subscribe para sa susunod na kwento.